Kaya pala siya tinawag na mud lobster kasi para siyang lobster pero nakatira siya sa ilalim ng lupa. Yung lobster sa ilalim ng lupa. Tingnan natin kung anong klase yon. At nangunguha na muna tayo nung tinatawag nilang nami. Yun na yung ginagamit nila para makahuli ng mga mud lobster. Asaan? Ayun, yun nga. Malaki po. Dito ang dami ng laman. Yan ang ginagamit nyo. Oo, okay. Ito po. Ayun, oo. Ito pala mga kawad. Yung ginagamit nila. Anong tawag nyo dito? Neme po. Nimi. Ito yung dahon niya. Oo. Yun. Yung laman nito mga kawad ay kinakain ano. Kaya lang pag hindi ka marunong, nakakalason. Ito yung ginagamit nila mga kawad para makahuli sila ng mud lobster. Ayan. Ito isot po. Ito yung dahon niya. Oh. Yun din. Lay ka kami. Ayun. Parang ko tayo. Parang ko tayo. Subot doon. Arabot ka. Wala kang tumaya. Parang ko tayo doon. Anong mangyayari pag ginamitan niya yung lobster? Mahihilo po. Nahihilo. Tapos, pag nahilo, Nalabas. malabas. Saka nyo nahuhulihin pag naglabas. Ayun. Galing nyo ah. Yun mga kaward. Ito rin yung ginagamit nila na panghuli. Kailangan daw itong pigain. Pinipiga para makuha yung katas. At yung katas nito yung ginagamit para makahuli ng mga lobster o mud lobster. Yung mga lobster na nasa ilalim ng lupa nakatira. Tingnan natin mga kaward kung paano ito gumagana. Talagang sanay na sanay sila dito mga kaward. Alam nila kung paano maghahanap ng pagkain. Ako din. Ano daw? Hindi ka tapos. Hindi ko tulad tutulog mo. Tapos pagkapiga, Ano na po sa tubig. Ano na sa butas. yan sa butas, ibubuhos. Ayun. Galing nyo ah. Ang bango ano? Doon mga kaward. Amoy ano siya, amoy sabon. Ang bango ng amoy. Yung laman nito mga kaward ay kinakain. Ang tawag dito sa Bicol ay nami. O namo. Sa inyo, anong tawag? Lami. Lame po. Nimi. Lame. Nimi. Palos parehas lang. Yan. Ito palang tangkay na ito mga kawad, yung ginagamit nila para lumabas yung mga kung ano man yung nilalang sa ilalim ng lupa. Diyan pala nakatara yun, yung mga lobster na yun. Arko. Ayun. Ito pala mga gatong butas mga kawad. Para siyang mga bundok-bundok. Diyan daw nakatira yung mga tinatawag na mud lobster. Ito po. O yung mga lobster na nakatira sa ilalim ng lupa. Tapos kailan yung lalabas? Hintayin lang po natin yung isang mga oras po. Oras? Opo. Matagal pala yan bago lumabas. Opo. Binubuhusan yung mga butas para daw mahilo at lumabas. Mga ilang oras? 2 ata. 2 oras? Matagal pala. So mamaya-maya maghahantay tayo dito hanggang sa... Meron na pong ulo. Meron na? Opo. One. Saan? Doon kayo. Ito yung
Tawag ko. Akin po dalawa. Ito po, malaki. Wala na tayong tubig. Sabi mo, Hihintayin. ha? Hahantayin lang po. Hahantayin natin yan. Opo. Maglabas. Opo. Pag lumabas yan, di ba yung matakbo? Hindi po. Nandito kami sa taas ng kahoy. Yun mga kaward. Dalagyan na namin yung mga butas. Maghahantay daw kami ng mga isang oras. Kasi medyo matagal daw yung epekto bago mahilo. Kaya maghahantay tayo ng ilang oras bago magsilabasan. Kaya yun, papahinga muna tayo mga kaward. Uish! Ayan, pahinga sila. Talaga sanay na sanay sila mga kaward. Oh. Kahit mga dahon-dahon lang yung higaan nila. Ayos relax ka dyan Oh, patay siya. Anong tawag niyo doon? Bulaso po. Bulaso. Opo. Oh, bulaso. Bulaso. Bulaso yung tawag nila. Pero yung tawag ng iba, mud lobster. Logat tara na kakadadi. Oo nga. Ay. Naka. Ganito yung kinakain namin. Diba? Ayun. Ayos Ay, ang laki. Laki no? Kaya siya na agad Yun, ang ganda ng kulay Buhay pa siya pero kulay pula na siya. Kaya pala siya tinawag na mud lobster kasi para siyang lobster. Pero nakatira siya sa ilalim ng lupa. Yun, ang galing nila Gamit lang yung bagging, yun napapalabas nila. Nahihilo daw, kaya pala medyo mahina na Nahihilo, kaya napipilitang lumabas yung mga lobster. Ha? Oh. Para siyang hipon na parang alimango. Ang galing. 1-0 mga kaward. Medyo matagal pala mga kaward yung epekto kasi halos megit sang oras kami naghantay bago mayroong lumabas na isa. So maghahantay pa tayo. Halos naghintay tayo ng isang oras, ito lang yung lumabas. Ngayon 2 oras na tayo naghihintay, wala pa rin lumalabas. Hindi natin alam kung may lalabas pa mamaya o meron pa. Kaya maghahantay pa tayo. Medyo palubog na po yung araw mga kaward. Ito pala yung nahuhuli nila. Isang piraso pa lang. Pupunta natin yung inano natin doon isa. Dito sa kabila ulam yung mamayang gabi. Tatay. Pag hindi nakahuli, sa ibang araw na lang. Sa ibang araw kayo nanguhuli pag wala. Ayun. Uli. Pangalawa. Ayos, pangalawa mga kawad. Barabasa na. Mahina na nahilo. Kusa pa lang lumalabas pag nahilo na Ayun, dalawa na. Yung dalawa na mga kawad. Ayun. Ito bagong labas. Kusa na siyang lumabas. Ito malaki o ito liit. Ayun. Nalalakad na. Pangatlo. Ayun, pangatlo mga kawad. Galing nila Oh. Pangatlo na po. Ay, makabas. Ako ka. Wala. Pangatlo. Galing nila
Tatlo na yung nahuli natin. Medyo matagal lang bago umipik. Kahuli ka ng ibon? Galing. Kahuli ka pa ng ibon Yan, tatlo mga kawad. So, sisilipin uli natin yung iba kung meron pa uling lalabas doon sa mga butas. Yun, medyo 4 na oras tayo naghahantay. Ngayon lang nag-iipikto yung inilagay natin na katas. Na tawag nilang nami. Yun, silipin uli natin mga kawad yung iba. Ayun, lumalabas na. Mamaya. Videoan ko lang. Ayun. Ayun, kusa pala siyang lumalabas pag nahihilo na. Galing Sige, kuya mo na. Ayun. Laki. Parang yan yung pinakamalaki Laki niya mga kawad. Isang lobster. Mukha siyang hipon, na mukhang alimango, na mukhang scorpion. Yun, tinutusok mo tayo. Ang kaibahan, para siyang luto na. Kadalasan sa mga ganitong seafood, nagkukulay pula sila kapag luto na. Pero ito, kahit buhay pa, kulay pula na siya. Ayun. Wala pa? Ayun, galing mo Yun, naka-4 na kami mga kawad. 4 na mud lobster. Meron na? Ayun. Yun. Nahihina na Nahihilo na siya. So, mapagod pala yung ganitong pamamaraan. Effective din mga kawad. Ngayon lang, maghahantay ka ng medyo mahaba-habang oras bago sila mahilo at bago sila tuluyang lumabas. Yung mud lobster. Ito yung ginamit nila. Yung tinatawag nilang nami. Yan. Okay din naman siya. Kaya lang medyo matagal bago ka maghahantay bago lumabas yung mga mud lobster sa ilalim ng lupa. Inabot tayo ng gabi, inabot din tayo ng ulan. Hindi pala ganoon kadali na manguha ng ganito mga lobster kasi nagsimula kami ng umaga, inabot kami ng gabi, inabot pa kami ng ulan. Yun. Yung ganito mga tradition mga kawad, namana pa nila sa mga ninuno nila, pasa-pasa. Pero kaunti lang yung nakuha natin. Hindi ko alam kung hindi ganoon kabisa yung katas nung tinatawag nilang nami. Yung katas ng ugat ng kahoy. O kaya naman, baka marami rin tao yung nangunguha ng ganito sa lugar na yon. Kaya kaunti lang yung nakuha nila. Anong luto nyo dito? Ginagataan po. Ginagataan. Iyak na hindi to sapat sa kanilang pamilya para paghati-hatian ngayong gabi. Siguro, bilhin ko na sa inyo, para makabili kayo ng pang-ulam ninyo. Paggabi na. Gabi na, inabot tayo ng gabi Hindi pala, mahirap pala manguha nito. Kadalasan, pag nangunguha kayo nito, marami kayo nakukuha, kaunti lang. Kaunti lang talaga. Ibig sabihin, kaunti lang talaga lumalabas. Ang alam ko mga kaward, merong mas malalaki pa dito. Lumalaki ng ganito kalalaki yung iba. Pero kaunti lang, maliliit na yung nahuli. Siguro, yung ganong kahoy, ay ganito lang yung kayang palabasin. Pero yung malalaki, hindi kaya. Ito, bigyan ko kayo 1,000. Hati na lang kayo, Yan, hati kayo, tapos bili kayo ng bigas, kaya ulam. Sa akin na ito. Yung mga kaward, pauwi na tayo, inabot tayo ng gabi. Inabot pa tayo ng ulan. Nasaksihan natin kung ano yung paraan nila sa paghahanap ng pagkain ngayong araw.